Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Kanina sa pagdinig dyan, sa ika-4 na pagdinig dyan sa Senate. At ito ngang si Atty. Ligutan pa rin ang tumatayo bilang humahawak ng grave threats. At ang nakasalang ay ang witness na si Atty. Lotok ng NBI. Of course, sa depensa naman ay itong si Atty. Binluan. So habang kinukross nitong si Atty. Binluan, itong si Atty. Lotok ay may nagkaroon ng konting girian. May nasabi kasi itong si Lotok. At isa pang pag-uusapan natin mga ka-Wonder, na itong si Sara Duterte ay maaari palang kasuhan dahil nasa kamay na ng DOJ ang kasong sedition. Bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. So kanina sa pagdinig, habang kinukross itong si Atty. Lotok ng NBI, may sinagot itong si Atty. Lotok. Pero may buntot na sinabi itong si Atty. Binluan na siyang nag-react itong si Atty. Ligutan. Panoorin muna natin mga ka-Wonder. Any personal correspondences with them, you came to that conclusion, The evidence is clear, sir. according to you. Oh, objection, Your Honor. I move So, that. Oh, wait. Counsel- We cannot counsel- let this no, pass. that's part I of- move, Your Honor, that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV. No, That is his answer. If you are not satisfied with his answer, please don't lay any value to what the witness answered. So yan mga ka-Wonder, napahoy itong si Atty. Ligutan. Hoy! Sabi niya. Kasi may nabanggit nga itong si Ligutan, itong si Binluan, dito sa sinabi ng witness. No? Sabi niya, according to you, na sinubukan nga ni Atty. Binluan na ipakita na in conclusion nga nitong NBI daw, opinion o interpretasyon lang ng investigador at hindi personal na kaalaman, o direktang katotohanan. At paulit-ulit niyang ginagamit yung pariralang tulad ng according to you, in your appreciation, you believe. Yan yung mga ginagamit itong si Binluan. So, sinagot naman niya ni Atty. Lotok na according to our investigation, hindi sinabi ni Lotok na personal niyang nakita, ang isang assassination plot. Wala siyang personal knowledge. Ngunit batay sa ebidensya mga ka-Wonder na nalakap ng NBI, naniniwala silang may batayan yung kanilang konklusyon. Ngayon, napikon itong si Atty. Ligutan. Sinabihan nga siyang, hoy! Reaction niya lang yan pero kinot niya, hoy, huli ka, na hindi mo dapat sabihin niyang side remark na yan. At tinanong nga kasi ni Binluan, kung totoo ba yung sinasabi ni VP Sara tungkol sa korupsyon. Sumagot nga si Lotok, na yung kanyang pinatutunayan na sinabi nga, ayon sa pahayag, yung sinasabing the utterances existed. Hindi na totoo ang nilalaman ng mga ito bilang sinabi ni Binluan. So parang inadmit nga na yung congressman ay parang korap lahat. Kaya dito agad tumutol itong si Armando Ligutan na sinabing binabaluktot nga, tinitwist ni Binluan yung sagot ng witness. Tinawag din niyang foul, Kaya nasa yung side remark, Kaya sumingit nga si Escudero at nilinaw, yung mga nagbibitaw ng mga ganung salita na iwasan, kaya napahoy. Kaya yung nangyari diyan, at buti na lang stricto at mahusay itong si Ligutan dahil sanayan bilang siyang isang litigation lawyer. At samantala mga ka-Wonder, maaari palang makasuhan itong si Sara Duterte ng sedition, mahalaga mga ka-Wonder, ilinawin muna natin, pag-usapan natin kung bakit ko nasabi yan. Dahil dito nga sa balita, ayon sa pagkaka-interview, at sinabi nasa DOJ na yung I'm not sure kung kaso na o nilalakad pa lang, parang ganun, iniimbestigahan pa lang na yung kasong maaring isampang sedition dito kay Sara Duterte.
Ngayon, alamin natin kung dapat nga bang sedition ang ikaso kay Sara at ano yung kaso, ano yung ginawa niya para kasuhan siyang sedition. Ang sedition, mga ka-wonder, ayon sa revised penal code, no? Sa legal basis o sa batayang batas, ayon sa Article 139, ang sedition kasi, mga ka-wonder, nagkakaroon lang ito na kapag hayagan at magulo, yung sinasabing tumultuously, no, na nagtitipon o kumikilos upang isagawa yung alinman, gaya ng mga pagrarally-rally dyan. May narinig na tayo dyan na itong kagaya nitong nakaraang rally lang na sinabi niya, no, itong si, ano ba pangalan nito? Na councilor ng Quezon City, huwag niyong sundin, pwedeng sedition yan. Pero hindi sapat yun. Kasi may mga iba pang grounds sa tingin ko, no. No, pag kumikilos, halimbawa sa kilos protesta, may mga sinasabi sila na ibagsak, wag sundin, magrebelde, tara na, mga ganon, lusubin, yung mga ganon, okay? Yan yung mga maaari mong sabihing sedition. Sa madaling salita, mga kawader, ang sedition ay isang pampubliko na pag-aalsa, no, at pagkilos upang hadlangan ang gobyerno, no, hadlangan mo sila, sa pagpapatupad ng batas. Pero mga kawander, yung layuning pagbagsakin ang buong pamahalaan ay, of course, yun na yung rebellion. No, rebellion naman. Ngayon, ano ang layunin ng sedition ayon sa batas? So sa 139 nga, upang pigilan nga, yung sinabi natin, na ang pagpapatupad ng batas. Halimbawa, kunyari, hadlangan yung pagpapatupad ng utos ng gobyerno. Kagaya nga nitong si Rani Bayan, no, nasabi niya, huwag niyo sundin. Kasi tinutupad lang ng MMDA yung batas. Huwag niyo sundin, sabi niya, yung ano niyo, sundin niyo, pero bumawi siya yung constitution. No? Hindi naman actually, kung masasabi, hindi naman ako abogado, na nga iyon ay maaring sedisyon. Ang halimbawa rito, mga ka-wonder, bibigyan ko kayo, no, na maaring sinasabi rito na sedisyon ng isang bagay kapag pinipigilan, no, ang isang opisyal sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Halimbawa, takutin ng Pangulo. Ayan, gaya ng sinabi ni Sara, papatayin kita. Takutin ng Speaker, si Sara pa rin yun. Takutin ng Chief Justice. No? Dito, takutin si First Lady. So, yun yung mga sinasabing paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ito yung sinasabi doon na batayan na kapag may ano sa akin, patayin mo to, patayin mo sila. Isa pa, in the first place, hindi nga alam kung totoo yung sinasabing para lang siguro may dahilan siyang sabihin na nabalak siyang tigukin. No? Pinapaimbestiga niya, parang hindi naman daw nagsumiti. Itong sinasara, ayon dito sa kay NBI Lotok, no? Bakit hindi nga yan naimbestiga ng gusto? Kumbaga, pinalabas na lang nila. Pati yung Romanov na si Basti ang una nagsabi na pinatutukoy niya ito sa Pangulo, sa pamilya. Ngayon naman, operation, sila naman daw, alam mo, yung mga kwento nila, yung mga eksena nila, mga script nila, puro baluktot, puro sablay. Nahalata mo talaga, mga ka-wonder, naglulubid. Parang naglulubid ng buhangin. No? Isa pa yung magiganti ka laban sa gobyerno, mga ka-wonder. Sa gobyerno o sa opisyal, no? Na kapag yung layunin mo sa paghilos ay paghiganti, no, laban sa gobyerno o opisyal dahil sa kanilang ginagawa. Yun yung isang example na maaring elemento rin yan ng sedition, mga ka-wonder. Yung gumamit ka ng puwersa na pananakot. Itong sinabi ni Sara, patayin niya nga, no, para sa pampolitikang layunin. Ito ang isa sa pinakamahalagang elemento, mga ka-wonder. Itong nabanggit natin. No? Kasi hindi sapat yung galit lang. Kasi tinitignan nga nila kung grave threat yung galit lang. Ito nga, mas malala pa. Tinitignan kung sedition nga . Pero mga ka-wonder, maaaring sedition ito, kailangan, mga ka-wonder, may paggamit ng dahas. Meron, nakita natin yung elemento na yun. Patayin. Diba? Sabi ron, sabi ni Cayetano, namatay ba? So wala, parang ewan ko kung abogado ba ito. Tinatawanan nga siya, mga ka-wonder, hindi na grave threat yun kung natuloy yung pagpatay. Murder na yun, di ba? Isa pa, may pananakot. So nakita natin elemento, may pananakot. Ang tanong, sabi na takot ba? Hindi rin nagsampa si PBM kasi nga hindi naman daw apektado. Ano may mga naratibo, mga elemento na mga paglulusot nila. Sasabihin pa, bakit kayo nagreklamo? Hindi nga nag-file ang Pangulo. Sabi nga niya, motu proprio. Ngayon, yung sinisira yung pag-i-establish ng abogado. Alam mo ba yung motu proprio? Tatanungin niya pa yung abogado.
No? Isa pa yung pagpublikong pag-uudyok o magulong pagkilos. So, yan, yung mga, tignan nyo mga ka-wonder, yung mga kilos na isinagawa, paglusog sa Malacanang, yung mga sinasabi ng usapan na, sige, oo, pumayag yung tao, mga gano'n na, sige, gawin natin. O kaya, papatayin nyo. Pumayag na, sabi nung isa, ni Sarah. Oo, pumayag siya. So, nakitaan na natin dito na elemento. Ngayon, tanungin natin, bakit pumasok sa usaping sedition ito kay BP Sara? Kasi mga ka-wonder, isa ito sa mga legal na tanong, no? Na pinag-uusapan. Sabi nga nung kaibigan kong abogado, dapat nga dyan, sedition nga eh. That time, hindi ko masyadong pinapansin kasi nakapansin lang tayo dito sa mainit na grave threats. Tama nga naman pala mga ka-wonder, no? Na lumilitaw matapos yung kanyang pahayag noong 2024. At ang tinutukoy natin mga ka-wonder, ayon muna sa NBI mga ka-wonder, ito yung kabi-kabilang inimbestigahan nila. Sa pahayag ni Sarah, yung sinabi niya dito sa video na kapag tinigok ako, kapag pinatay ako, sabi niya, sinabi ko na, no, parang ganun ang phrase niya, sinabi ko na, patayin mo si PBBM, First Lady, at saka si Romualdez. No? Hindi ito mga ka-wonder yung eksaktong CP, no? Sinasabi ni Sarah. Pero, nandun yung buod, nandun yung essence sa binanggit ko para sabihin mo na maaring batayan, mga ka-wonder, ng investigasyon ng DOJ para sabihing sedition ito. Inaantay pa mga ka-wonder. At kapag yan, of course, kulong yan. No? At I'm not sure kung anong value ng pagkakakulong dyan, kung ba yan reklusyon o more than 6 years, of course, magkano yung babayad dyan, kung available ba yan, no? At ang tanong, bakit naging issue yun? Of course, nandun yun sa pag-iimbestiga ng NBI na maaring tignan nga na yung pahayag bilang grave threats. Ito nga yung iniimbestiga dyan ngayon sa Senado, no? Or inciting to sedition pa. No, tinitignan kasi sa bawat anggulo nakikita na pwede rin itong inciting sa kanilang pagsusuri mga ka-wonder. At iba pang mga posibleng paglabag depende sa ebidensya, no? Mga ka-wonder, pero bigyan pa rin natin ito ng madiinan at malinaw na hindi tayo bias, no? Hindi pa rin ito nangangulugan mga ka-wonder na napatunayan na nagkasala. Kaya nga iniimbestigahan pa lang. Ito'y bahagi pa lang ng legal na pagsusuri ng mga investigador. Ngayon, may isa pa yung sinasabing inciting to sedition. At kasi madalas itong nababanggit mga ka-wonder kaysa sedition mismo. Inciting pa lang. So, ang legal basis naman ito, yung Article 142, yung sinasabing inciting to sedition. At ayon sa research ko mga ka-wonder, ay nagkakaroon ito ng ganito, no? Kapag ang isang tao ay gumagawa ng speeches. No? Inciting pa lang. Nagsusulat o nagpapakalat ng pahayag. No? Na naghihikayat sa publiko na magsagawa ng sedition. No? Ito yung inciting to sedition. Marami nang nakita tayo dyan. I'm not sure kung kinasuhan na yung mga yan. Kagaya nitong si Boy Lighter. Sa tingin ko, inciting to sedition din yan. O even rebellion. Hindi ko alam kung saan pumasok doon dahil hindi ko nasubaybayan yung pinagsasabi ni Boy Lighter. Hindi kinakailangan mga ka-wonder na magkaroon agad ng aktual na pag-aalsa. No, yun sinasabing inciting. Hindi na kailangan. Basta nakita mo yung elemento na may speech o kaya sinulat o kaya nagpapakalat, nagpapahayag, no? At hinihikayat yung publiko na magsagawa ng sedition. No? Itong mismong publiko, pag udyok ay maaring maging krimen kung natugunan yung mga elementong binabanggit natin. No? Dito nga sa sala, anong kailangan patunayan dyan? Siyempre, yun ang titignan natin. Ano ba yung kailangan patunayan? Hindi nga sapat mga ka-wonder yung matapang ka lang. Si Sarah matapang daw yan. Sabi niya pa, binida niya pa na hindi raw siya kaya ng tatay niya. Kaya nga yung nananakot pa siya, I want bloodbath talaga. Tinatakot niya pa yung mga kongresista. Akala niya naman matatakot. No? Nung may kaso na, may hearing na, hindi naman pala sumipot, bubble bath lang naman pala. No? Hype lang, hindi naman pala totoong matapang. Kunwari lang, parang yung tatay niya, tapang lang dahil nakaupo na sa kapangyarihan. Nung nandoon na sa dahig, nakita naman natin, halos maawa ka, nanginginig na. Hindi ko alam kung naihipa yun, ano? So, doon mo makikita na yung tapang lugaw lang pala, mga ka-wonder, no?
balik tayo ron, no? Kailangan munang mapatunayan, mga ka-wonder. Ito, kung ito pa'y inciting, may mga sumusunod na basihan, ano? May intention bang mag-udyok? Yan. No? Hikayatin ang iba na gumawa ng illegal na aksyon. Meron bang pagpubliko na pahayag? Yung mga nabanggit natin kanina, kagaya ng mga sa press conference, sinasabi na sa press con, sa mga live stream, sa mga media interview. No, maaring pumasok nga itong elementong sinasabing public utterance. So, sa nagkakaroon ba ng linaw, mga ka-wonder, na panawagan ng illegal na gawain? No? Ito yung pinakamahirap na patunayan sa lahat ng elemento na naririnig natin. Kasi hindi lahat ng matapang na salita ay inciting to sedition agad. Kailangan ma-meet yung element. Ngayon, ano ang depensa ni Sarah dito sa sinasabi nating maaring maging sedition or inciting? Of course, mga wonder, sa mga pampublikong pahayag, yung kanyang kampo, no? Sinasabi nilang wala siyang intensyong mag-utos, sabi nila. No? Di ba ang tapang? Kapag sinabi mo dapat, panindigan mo kasi matapang ka eh. Di ba? Matapang ka eh. Bakit ngayon lumulusot ka? Dapat panindigan mo. Yun ang totoong matapang. Kagaya ni Dilima nung inaresto, hindi nagtago, hinarap, matapang. Si Trillanes, matapang. Si Bato, nagtago. Di ba? Matapang ba? May matapang minsan, matapang lang yung bunganga. Pero pagdating sa gawa, na-expose na. No? At sinasabi, wala nga raw siyang intensyon mag-utos. Conditional daw yun dahil dun sa if or then yung kanyang mga sinasabi. At hindi raw itong direktang utos. No? O naipaliwanag naman daw yung konteksto sa kanyang pahayag. No? Ito yung sinasabing pangunahing issue, mga ka-wonder, ng legal na maaring pagdebatihan dyan sa korte kung iyan ay mauuwi sa sedition or inciting. Ngayon, itong sinasabi naman ng NBI, anong posisyon nitong testimony ng NBI sa mga proceedings since day 1, ano? Hanggang day 4 kanina. No? Naniniwala itong NBI, mga ka-wonder, dito sa kabuuang konteksto, yung paraan ng pagkakasabi at yung sinasabing resulta ng kanilang investigasyon. Kaya nga sabi ng ibang abogado ng mga bihasa, na-established ng NBI na itong video ay totoo. Hindi ito AI. Ganon din naman sa depensa, no? Naaral din nila yan, nasuri din nila. So, yung naging dahilan kung bakit inirekomenda itong sampahan sa sinasabing kaukulang reklamo dyan ngayon sa impeachment. Ano? Pero gayon pa man, mga ka-wonder, itong rekomenda ng NBI ay hindi pa rin ito katumbas no, nahatol ng hukuman. Kaya nga ito nililitis pa rin. No? Sinasabing freedom of speech daw yung sinabi ni Sarah, freedom of speech. No, kasi pag sinabing freedom of speech ay protektado yan ng Constitution. Yung sinasabing malayang pamamahayag, no? Malayang pananalita. Pero alam natin na hindi absolute yan, karapatan yan. Meron yang limitasyon. No? Yung pananalita mo na dapat hindi yan magresulta sa krimen o maghikayat ka ng mga illegal na gawain. No? Yung mga sinasabing presumption of innocence sa ilalim ng Constitution, ginagamit din nila yan. Na yung bawat akusado, mga ka-wonder, ay tinuturing na inosente hanggang mapatunayang may kasalanan talaga ito sa hukuman. Kaya itong si Sarah, mga ka-wonder, ay inaaral ngayon dyan, nasa kamay na ng DOJ, no? At irerekomenda dyan sa NBI na imbestigahan din ng DOJ. At kapag yan mapatunayan, ay yan po ay papadala sa Sandigang Bayan at aarestuhin na itong si Sara Duterte. So yan po, mga ka-wonder, ang balita dyan na, hoy, sabi ni Ligutan dito kay Binluan. Medyo napatingin siyang ganun. At itong kaso ni Sarah na grave threats ay tinitingnan din sa ibang anggulo na maari ding sedition, mga ka-wonder. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na napahoy si Ligutan dito sa extra word na ginamit ni Binluan according to you na sinabi niya kay Atty. Lotok, no? And etong kay Sarah na kasong grave threats na tinitignan din ng ibang anggulo na maari din palang maging sedition, mga ka-wonder. Don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.